mahal ko yung tatay ko. No? Isulat lang ninyo isang salita. Sabi ko, ano? Pilipino. Yun lang ang aking pinagmamalaki. Ano po ang kwento sa likod ng pagsuot nyo ng barong ng ating dating Pangulong Ferdinand E. Marcos? Nasuot ko lang dahil opening statement lang, magandang umaga po sa inyong lahat. At andito ako, nakailang beses na natapos po nitong pagbibigay ng ayuda sa mga nasalanta ng bagyo dito sa iba't ibang bayan ng Bulacan. Siyempre, yung Kalumpit, Hagunoy at iba pa, Obando, Balagtas, Marilao sa umaga to. Pumuslit lang ako galing Senate kasi may session kami, kaya lang gusto ko nang ipamigay at makatulog kasi delayed na ito. Kada schedule ko, nagkakaproblema kasi parang sunod-sunod naman yung mga bagyo. Nag-umpisa sa Egay, tapos tinuloy-tuloy sa lahat ng letra, Falcon, Loring, Hana, Ineng. Pati sa Ilocos Norte, hindi ko maintindihan anong klaseng bagyo to. Hanggang Ilocos Norte, hanggang dito, binabaha, binabagyo. Kaya antindi po ng climate change at ang tanging magagawa na lamang natin ay magtulong-tulong. Pero masaya naman umikot dahil natatakot ko mga dating kabataang barangay. Katulad ni Mayor Junior, si Mayor Ding sa kabila, sa Ubando. Kaya happy-happy naman po ako dahil pati si Governor Daniel, dating kabataang barangay. Dulaan nga lang, iba naman ang level doon. Kaya tontuwa po ako na mabalik dito. Thank you. Yes, good morning, ma'am. Remedy Chaco from DWRP. Ang tanong ko lang, any observation or comments with the implementation of Executive Order 39? Yes, medyo nagugulan nga tayo kung ano nangyayari dito sa bigas. Alam naman natin na may bigas pa na lokal. Ang akin na lamang, sibutin muna lahat ng lokal na bigas kasi sa Nueva Ecija, sa Isabela, maski sa Ilocos Norte, kahit paano, may lokal pang bigas na ang benta, mababa, nasa 25 pesos yung sa Nueva Ecija. Yung iba naman, nasa 32, kaya pa. Pero kung puros importation ang hahabulin natin, talagang mahal. Dahil umaabot nga doon sa sinasabi ng EO ng 41 to 45. So tingnan natin, tulungan muna natin ang ating mga magsasakal lokal bago mag-isip ng importation. Alam naman natin na kinakailangan mag-import, pero ang kakulangan lang natin na pupunuin ay nasa 10 to 15%. Kung bakit naman tayo ay naging biggest importer in the world. Hindi naman siguro tama rin. Kaya dahan-dahan tayo sa importation. Ngayon wala naman talagang crisis sa bigas pa. Talaga naman, ang tawag dito sa Ilocano yung gawat, yung panahon ng gutom, ng hirap. July, August, normal naman talaga. Inaabangan ng ani sa dulo ng September hanggang October. Kaya nagtataka ako bakit biglang nagtataasan. Dapat siguro hulihin ang mga hoarders, smuggler at iba pa na nagmamanipula ng merkado. Yung huling kaganapan sa West Philippine Sea, ma'am, any comments and observation? Sa West Philippine Sea, yung huling mga pangyayari doon, can you make your observations and comments? Yes, at least mahinahon naman at mapayapa yung pag-resupply at restocking. Sana tuloy-tuloy gano'n, wala nang girian kasi alam naman natin na mahirap maipit sa dalawang nagbuhalang mga bayan katulad ng China at US. Wala naman tayong kaaway dito sa atin. Kaya dapat kaibigan natin higit sa lahat ng ating mga kapitbahay. Thank you. Ano po ang kwento sa likod ng pagsuot nyo ng barong ng ating dating Pangulong Ferdinand E. Marcos? Ganon. Wala, parang di ba? Parang sa mga superheroes, parang galaxy yan eh. Parang isusuot mo para kahit pa paano madali mo yung powers ng superhero mo. Kasi kailangan natin, nagdadasal kami sa puntod ng tatay ko. Sabi ko nga, kailangan natin yung dunong, yung tapang, at yung pag-unawa ng tatay ko napakalalim. Kaya sana kahit paano, mabigyan tayo ng konting powers ni Apo Lakay, sabi nga sa Ilocos. At
napakahirap ng panahon ngayon, komplikadong panahon ngayon para sa lahat ng mga punong bayan, sa lahat ng opisyal, sa lahat naghihirap sa napakatataas na presyo at hindi maintindihan ang panahon. Malupit para sa magsasaka at kung arawan lang ang kinikita, talagang pahirapan. Kaya't wala, na suot ko lang dahil medyo sentimental tayo, higit sa lahat, gawain natin yan, di ba, sa Pilipinas, medyo dadalhin mo yung powers ng ninuno. Okay, thank you very much, Senator. Now may call Garmy Navarro sa GMA7. Hi. Good morning po, Senator. Senator, reaction niyo po sa pagpasok ng bansa sa 5 years importation ng contract sa Vietnam, kung nakalagay sa rice tarification law na pwede na po mag-import ng government-to-government rice contract na kung meron ng kalamidad sa bansa. Yun na nga pinagtatakahan ko kung bakit nga papasok tayo sa 5 years contract. Suriin natin maigi dahil ang totoo, wala naman tayong krisis sa bigas. Talaga namang walang ani sa mga panahon to. Kung bakit naman nagtaasan ng presyo, hindi ko maintindihan. Parang may artificial na nagmamanipula, hindi ka panipaniwala. Ngayon, yung 5 taong kontrata sa Vietnam, dapat aralin maigi. Dahil kahit hinahayaan na yung importasyon, hindi naman natin sinusurrender yung pagre-regulate. Ibig ko sabihin, hindi naman bubuksan ng pinto at maski sino, maski ano, at anong dami, kahit gabi, pwede naman dumagsa. Hindi naman po pwede yun. Dapat, unti-unti at alamin natin kung ano talagang kinakailangan natin, matapos kunin at bilhin ang mga ani ng lokal na magsasaka, tsaka na lang natin papasukin. Yung regulation, importation does not mean we surrender regulation. At huwag naman dadagsa yung imported kapag panahon ng ani. Kasi nangyari na yun dati, ngayon, ang dami-daming sibuyas na galing sa labas, samantalang yung lokal, hindi yun nabebenta. Kaya eto nga, parang yung pagplano ng pangangailangan natin sa iba't ibang produkto, kailangan mas maigi. At kung mag-i-import tayo sa panahon na walang ani, huwag naman sasabayan. At tulad rin ng asukal, sinabay yung pagdagsa ng asukal galing labas, sinabay halos sa milling season. Huwag naman tayong gano'n. Senator, sa pabuksan, patungkol po sa issue ng bigas, nagkakausap po ba kayo ni Pangulong Bongbong Marcos para ma-resolve ito? Yes, oo naman. Pero mas kuwan ako dun sobrang, ano ba tawag doon? Sobrang bait. Ako, high blood na ako sa mga hoarder, sa smuggler. Ginawa na ng lahat, ang mga media, tayong lahat, pinangalanan na. Binigay pa yung address ng mga bodega. Alam na natin kung saan nakatampak yung mga produkto, asukal man, bigas man, sibuyas man. Bakit hinahayaan pa rin? Dapat sumuri na yan. Ngayon naman, napakarami namang pagre-raid na sangkatutak dito sa Central Luzon, may Paisiha, Pampanga, kung saan nagre-raid. Sana naman, huwag naman picture taken lang o photo opportunity. Tuloy-tuloy na natin yan, ang kasuhan na yan, para may makulong naman. Thank you po. Sa issue po ng price cap, Senator, sa issue po ng price cap, sa pananaw niyo po, solusyon po ba ito? Rice Cup. Ang Rice Cup, yung EO, eto ba yung EO 39 na sinasabi 41 to 45 pesos? Kung tutuusin, tama naman yung presyo niyan kung di ginagalaw yung mga supply natin. Pero ang akin, at alam naman natin to, pati ang Pangulo, dahil nakapag-aral naman ng ekonomiya yun, talagang alam naman niya na pansamantala lamang to. Hindi ito talagang solusyon na pangmatagalan. Kasi hindi mo pwedeng pakialaman. Yung retailer, binili ng mahal. Siyempre, sa bandang huli, kakansalan niya yung mga kontrata niya, hindi nabibili yun. Paano yan? Aabot ang panahon na ayaw nang magbenta ng bigas. At nagulat naman ako sa isang opisyal na nagsabi, huwag na daw kumain ng bigas, magkamote na lang. Ano ba naman mga solusyon na yan? Last na lang po, Senator. Ano po yung reaction niyo sa syllabus ng DepEd na alisin ang pangalang Marcos sa subject outline ng Diktaturang Marcos?
Hindi ko pa nakikita yung order, pero talaga naman, kinakailangan na basahin at suring maigi ang ating mga libro. Kasi kung minsan nabibiglan tayo sa tinuturo o hindi tinuturo sa ating mga anak, tama lamang na i-review. Maraming salamat po, Senator. Marami ng trabaho yung DepEd, dinagdagan pa, no? May text review pa kayo. Curriculum review, sa katutak na review, K10 review. Salamat. Okay, thank you very much, Kuya Gani. Ngayon naman po, magtatanong po sa atin. Chapel Santos po, Ma'am Radio Veritas. Ma'am, regular niyong ginagawa yung pre-dialysis kapag birthday po ni President. Ang tanong lang ma'am namin, ma'am, bukod po dun sa pre-dialysis na yun na particular dun sa hospital, sa MKTI po yata yun. Ma'am, meron pa po ba kayong balak na ngayong Pangulo na ang iyong kapatid, may balakin po ba na maikalat to sa buong Pilipinas, hindi lang dun sa lugar niyo? Sigurado ako na hindi kakayanin na libre yung dialysis lahat, ano? Kasi sinasagot na rin ng PhilHealth at ng iba pang MAIP, yung medical assistance, yung PhilHealth at yung dialysis. Pero, matagal ko lang ginagawa to sa September 11, doon dati sa Patak Hospital sa amin sa Ilocos. Tapos na ipapatuloy natin sa NKTI. Hospital rin ang nanay ko yun, kaya nailakad kong maigi. At tama ka, dapat sana palawakin para sa indigent patients. Pero sa ngayon, ang PhilHealth ang nagpalawak rin ng package para sa dialysis. Mahal nga lang, mahal pa rin. Yan ang problema. Lalo na yung chemo, kaya kailangan talaga tulungan. Maliban dyan, ang ginagawa ko din, yung tinatawag na heart warriors, yung may butas sa puso na maliliit na bata na pwede pang sagipin. At maganda kasi talaga yung resulta. Kapag successful, himala talaga siya, nagte-turn around yung bata na yung tinatawag na blue baby na halos asul ang labi at saka ang hina-hina, hindi lumalaki. Pag naoperahan sa Philippine Heart Center, ayun, andyan na naman, makita mo talaga parang mong sinindihan yung ilaw talagang buhay na buhay, baliksi, biglang tataba, nakakatuwa talaga. So yun ang ginagawa ko sa medical at yung nanay ko, siya yung nagtatak kasi ng mga specialist hospital, yung kidney center sa dialysis, heart center, lung center, tapos yung Philippine Children's. Ngayon, papalawakin ni Presidente Bongbong yan at gusto niyang magkaroon ng iba't iba pang mga specialized hospital para sa probinsya, hindi naluluwas sa Maynila para sa mga serbisyong specialized. Ito talaga yung dating plano ng nanay ko, nakugot nga lang, at ng ama ko. Gumawa kasi sila ng survey, ano raw ang nakakapatay ng Pilipino. Nung panahon na yun yung mga nakalista. Siyempre, malawak yung TB nun yung tuberculosis, kaya nagkaroon ng lung center, tapos heart center, cardio, tapos kidney center, tapos yung mga neonatal, yung mga maternal morbidity and mortality, saka yung sa kabataan. Meron pa yung trauma, yung Philippine Orthopedic, hindi na nasunod at hindi na naituloy yung cancer. So, yun talaga ang homework ko talaga na dapat tuparin. Ma'am, follow lang po dun sa pinahayag ni President BBM last na punta siya dito. Yung tungkol po dun sa water, imbakan ng tubig. Sa Senado po ba, ma'am, dumadaan yung ganong usapin para sa mabilis na desisyon? Pasensya, hindi ko narinig. Ano ba sinabi? Ang pangunahin daw pong makakasagot sa problema ng baha ay yung pong water imbakan. Yung very controversial na plano. Dating plano na yun na gagawing reservoir ang bahagi ng Pampanga at Bulacan. Na syempre walang gustong pumayag na sila ang nilulubog. Yan ba yun? Yes, ma'am. Ano po, napag-usapan po ba sa Senado to para sa mabilis na... Yes, marami po nag-o-object. Alam natin, hindi lang sa Senado, kundi sa bababang kapulungan, sina Congresswoman Ana York, tapos yung mga kasama natin, mga karatig, mga
mayor, lalo na Hagunoy, Kalumpit, yung mga talagang binabaha, syempre ayaw na ayaw nila. Sa Pampanga naman, yung Makabebang, Masalin, at sa Binalin, ayun, at saan pa ba? Masantol. Marami, Masantol. Yun. Lahat yung mga yun na talagang sinasabing binabaha at ibabagsak, yun ang recommend nila. Wala namang papayag ng ganon. Kaya tingnan natin at aralin maigi. Baka hindi rin daw yan ang solusyon. Meron rin pinopropose si Ramon Ang hinggil dyan sa airport. Ang problema, nangyari kasi dyan, na-approve yung airport. Pero na-veto yung pinopropose kong Ecozone, nakalakip nun yung anti-flooding, pagdedredge ng mga ilog at kanal, hindi nasama yun. Kaya nagpo-propose ngayon ng hiwalay na project si Ramon Ang at ang SMC. Tignan din natin yan. At the same time, meron rin sinasabi ng DENR na ang cost daw ng flooding nanggagaling pa sa Manila Bay na talagang katakot-takot na reclamation. 26 reclamation permits were issued. Ngayon, nakikita natin, ang laki-laki, halos sa uubusin na yata Manila Bay, hindi rin daw nakakatulong yon sa flooding sa mga probinsya na kalapit. So, ang akin, aralin natin maigi ang lahat ng proposed solution bago tayo mag-propose na ilulubog ang mga bayan at napakasaklap naman at wala naman talagang papayag ng gano'n. Ma'am, last na lang po. Bilang Pangulo po si Pangulong BBM, sa palagay niyo po, sa kanyang panahon, magkakaroon ng ilang porsyento para mabawasan yung baha dito sa Central Luzon at sa Bulacan? Hindi ako pwedeng sumagot para sa kanya, pero dapat talagang bigyan ng solusyon. Sa amin, ang liwanag ng solusyon namin, yung problema namin dahil sa deforestation, ang mga river namin kailangan i-dredge. Lahat ng ilog namin punong-puno na ng dahil nakalbo na yung mga bundok, nagpagsakan na yung mga troso, pati yung malalaking bato nasa ilog na. Halos patak na yung ilog sa lupa, sa kabila. Dito naman, napakadami kasi yung mga infrastructure, hindi na natin alam kung anong epekto. Alam naman natin kahit papano talaga ang tubig kailangan lumabas. Ang dae-dae ng pinatayo, hindi na natin alam kung alin yung tunay na sagabal at ano yung source ng flooding. Aralin natin maigi at piliin natin ang solusyon na hindi makakapinsala ng higit sa taong bayan. Okay, thank you very much po, Senator. Pero talagang totoo na ang mga bayan katulad ng Giginto, San Rafael at Diba pa, hindi naman binabaha yan dati. Kung bakit naman binabaha, sa Hagunoy medyo sanay na, Kalumpit medyo sanay na. Pero maraming bayan-bayan dito sa Pampanga at sa Bulacan na talagang hindi dati binabaha. Ngayon, kailangan natin alamin ano yung dahilan nito at solusyonan sa lalong madaling panahon. Well, dito sa pagdiriwang ng inyong tatay, anong greatest achievement na masasabi natin na ginagawa ng previous Marcos administration? Mahirap ko sagutin yun, kasi mahal ko yung tatay ko, Parang hindi naman ako detached objective observer. Pero para sa akin, ang maliwanag sa pamilya ko, yung sinasabi niya sa amin lagi na sa puntod niya, nung nagkasakit na siya, yung mga huling araw niya, tinatanong namin kung ano ilalagay sa puntod. Kasi nga, naging abogado, naging sundalo, naging pangulo, naging opisyal. Anong ilalagay dun sa lapida? Siyempre, hindi magandang topic yun, pero kailangan pag-usapan, huling araw na nga niya. Sabi niya, huwag na ninyo ilagay yung napakaraming kung ano-ano. Basta, ako, Ferdinand E. Marcos, lagay ninyo. Pagkatapos nun, isulat lang ninyo isang salita. Sabi ko, Pilipino. Yun lang ang aking pinagmamalaki. Kaya sa palagay ko, yun na yung accomplishment niya. Naging buo ang isang bayan. Isang bansa, isang diwa. Ayan, medyo naging totoo yun. At yung
pagmamalaki natin na tayo ay taas no kahit kanino. Ayan, Pilipino. Ang bagong Pilipino at ang bagong lipunan. Siguro itong vision na hindi pa rin siguro masasabing nakakamtan, ang pinakamahalagang ipinamahagi ng ama ko.